meditate on the Word of God, which is mao'y ato ang navigation light. Mao'y atong suga nga ingon nga mananagat. Ang mga mananagat, abot ba kung uso pa ba ka ng ilahang ginagamit sa una? Sa una manggod, nana sila'y katong lampara, katong bumba-bumbahon bitaw. Ha? Pitrumak. Oh, mao na ginagamit sa pagpanagat sa una, tama ba ko? Oh. Karon high-tech naman ron. May siguro na nagay-computer siguro ang ubang mananagat karon dito sa laod. Ha? Mga high-tech na. O sa may purpose sa ana nila para mauna ang ilang guide. Ha? Muhayag sa kapalibot nila. Kita usab, kinahanglan natong gabasa sa word sa Ginoo kay mao ni ang guide nato. Kaysa kasagaran magud nato mawala, kasagaran nato mahilayo sa pag-alagad tungod sa mga pagsulay because we did not meditate on the word of God. Wala man gud ka basa, mao man gud ni ang gingon, mao ni ang giiya man gud nato ni. Ingon ang Bible, ayaw kamo kabalaka. O ingon ang John 14:1, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Pero pag abot sa mga pagsulay, sa limuang, sa nasa adto, bisa kinsa duulon, bagay pwede man, pero kung ang imuang confident or ang imuang confidence, wala na nimo gihatag sa Ginoo, kung dili sa tao na lang, patay ka. Ha? Meaning, wala na ka-rely sa Ginoo, kung dili ga-rely na ka sa tao. Ga-rely ka sa Turko, ga-rely ka ni Ria, uban pa nga nagapautang. Oh. Ano man? Instead na mag-pray ka sa Ginoo, dali-dali na kagdagan ani nila. Nya kung di ka mapahiraman, mangluod. Wala pa man siguro yung luod siguro. Ha? Hapit na. In Psalms 119 verse 5, ang gingon, Salmo 119 verse 105. Ingon pa sa versikulo 105, ingon niya, ang imong pulong suga sa akong mga tiil o kahayag sa akong agianan. Unsa daw ang word sa Ginoo? Suga sa tiil. Kinsa man ni nagingon ani? Si Salmista David. Ingon niya, suga sa akong mga tiil. Kahayag sa akong agianan. Kanindot, kung imong pamalandungan ba, gasiga ang imong tiil. Gabasa ka sa word sa Ginoo, gasiga pag yung dalan. Kaya bitong, kanang nawa, kaya nung duman sapatos sa mga pangbata, natagatamak musiga. Literal manuna, pero spiritual, ang pulong sa Ginoo, ingon ni Salmista David, ang imong mga pulong suga sa akong tiil, kahayag sa akong agianan. Nya, gusto ka nga hayag imuhang kinabuhi panahon sa unos? Alabas sa pulong sa Ginoo. Kay kung dili ka magabasa, ngit-ngit pa sa alkitran ang imuhang dangatan o ang imong agianan. Pagkanindot, anang, mulakaw ka, nagasiga imong tiil, o niya tagatikang nimo muhayag sa unahan. Diya sa pag-alagad sa Ginoo, spiritually, gigamit rin word sa Ginoo. So meditate on God's word because mao ni siyang atuang navigation light. Ingon pa ang Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Magmalampuson ka, mahimong prosperous ka sa imuhang kinabuhi. Meaning, makalahutay ka sa mga unos sa kinabuhi. And you become prosperous, successful, taliwala sa mga unos because you meditate on the Word of God day and night. Bukad kayo, bisa sa ako, lisod kayo niya siya. Pero this is biblical. Mao ni gitudlo sa Bible, lisod man kaayo, na adlaw gabi ka magbasa sa pulong sa Ginoo. Labi na sa maka-iibog na mga butang sa kalibutan nga pwedeng kabisihan nato. Pero mao ni ang gingon sa Ginoo, madawat makao sa dili, mao ni siya. Believe it and you shall receive because God promised. Ang sayang saad to strengthen you. Panahon sa mga unos, ang saad sa Ginoo, lig-unon kaniya para makalahutay ka sa mga pagsulay.
Kay kung huyang kapag abot sa mga pagsulay, mga taong gingon, dangop ka sa droga siguro, ilim nung makahubog, dangop ka sa mga barkada nimo, or dangop ka og pisit, ngita ka og kamunggay. Ha? Ngita og kahoy. Another thing, to give you rest. Gusto ka makapahulay, dili pahulay sa dayon, ha? Napag-abot sa mga pagsulay, magpakamatay ka kay para makapahulay ka. Dunay pahulay diya sa Ginoo. Pahulay diya sa presensya sa Ginoo. Pagkanindot anang naak ka nagingon sa Bible bitaw nga taguan ta ka sa akong mga pako. Ang piso bitaw kanang manok nga nay mga piso. Ang ginahimo sa inahan ana panahon sa ulan, panahon sa ting-ulan, ibuka niya na yang pako ug iyahang pasudlon ng iyang mga piso. Bisan pag napulo ka buok, yan ang tabunan siyang duha ka pako. Ano man? Para mainitan panahon sa ulan, para comfortably ang maong mga piso ug walay makapasipala kanila ng mga dautan o dili maayo ng mga mananap sa palibot. Protektahan na niya. Kung ikaw panahon sa unos nimo ug mudangop ka sa Ginoo, makapahulay ka. Ano man, taguan ka sa mga pako sa Ginoo. Another thing, to take care of all your needs. Ang Ginoo na bahala sa imong mga panginahanglanon. Ingon ang pulong sa Ginoo in Matthew 6:33, unaha pagpangita ang gingarian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang ikadugang niya diha kanimo. So sa panahon sa mga unos langop sa Ginoo, read the Bible, meditate on God's words. Ayaw ka palaka kung unsay may tabo kanimo. Kung gikinahanglan nimo nga makatabok ka, makalahutay ka na. Ingon ang pulong sa Ginoo, I will take care all your needs. Unsay gikinahanglan sa mananagat, panahon nga daw, anuron sila sa dako kaayong balod. Kung silang kinahanglan. Naa sila mga isuupi, masuna. Naa sila igan, nga musiga, kay para makitaan atong mga mananagat uban o barko nga dunay tao dito nga nanginahanglan og tabang. Kinahanglan ang ilang suga, silang sakayan, magasiga. Kay para dunay makakita nga, uy, atong kauban, nailaing mananagat nga daw malunod sila, atong duulon, atong tabangan. Mao ni ang pangandaman sa mga navigator sa dagat, mga mananagat, para sila matabangan panahon nga mabutang sa delikado ang ilang kinabuhi. Kita na mga Kristohanon, panahon nga dunay moabot nga unos sa atong kinabuhi, pray lang sa pulong sa Ginoo. And the Lord will take care all our needs. Another thing, to answer your prayers. Wala ka gipaampo sa Ginoo para magbungol-bungol ang Ginoo sa imo igsoon. Nganong dunay hagit ang Bible nga kinahanglan mag-pray kita. Ingon pagani si Pablo, pag-ampo kamo sa tanang panahon, pray without ceasing. Ampo nga walay hunong. Ano man? Ay dunay tubag ang Ginoo basta mag-ampo ka. Kay kung dili mo tubag ang Ginoo sa ato ang mapag-ampo, di na ta mag-ampo. Unta ang Bible, silent siya about prayer. Pero ngano ningon man siya, pray without ceasing. Tungod kay ang Ginoo, mutubag lagi siya sa ato ang mga pag-ampo. Gusto ta nga tabangan ta sa Ginoo. Gusto ta nga tubagon ta sa atong mga gihandom sa kinabuhi. Pero ang problema sa tuwa, di matag-pray. O kaha, wala tayo lahutay nga mag-ampo sa Ginoo. Maampo lang ka diyot. Kung wala tubag ka, wala na. Di na po. Lahi na po yung pangayoon sa Ginoo. Dili consistent sa pag-ampo mo na ang pasabot na ako. So, unsa ang pagtubag sa Ginoo? Sabi ninyo, He longs to answer your prayer. Pangandoy sa Ginoo nga tubagon ka niya sa imong mga pag-ampo. Gusto sa Ginoo nga tubagon ka niya sa imong mga pag-ampo. Ikaw lang ang ipaabot sa Ginoo kung kanus ka mo salig sa iya. Another thing, to work everything out for your good. Bisag makaingon pa ka nga, grabe naman yung mga pagsulay sa kinabuhi. But, ingon ang pulong sa Ginoo, ingon dali to work everything out for your good. So, imuo lang sabton na kini na mga pagsulay, kini na mga bagyo sa kinabuhi para sa imuhang kaayuhan. Dili gusto ang Ginoo, dili bot pasabot nga gitaga ka pagsulay sa Ginoo kay gusto sa Ginoo nga mabiya ka sa iya. Mupalayo ka sa iya. Kung dili gisulay ka sa Ginoo para mahimo pagyud kang mahingpit, mamold ng imong kinabuhi. Ha? Mutubo pagyud ka, mahimong lig-on, mahimong madasigon. So kung ang imuhang interpretation o ang imong approach sa mga pagsulay kay mao ang pagbiya sa Ginoo, sa sugod pa lang, wala na yun kay faith sa Ginoo.
Maybe wala gyud si Kristo sa imong kinabuhi. Kay ngano man, nganong inana man ang imong approach na pag-abot sa mga pagsulay talikod sa Ginoo. Nga dili man na mo ang gusto sa Ginoo. Si Job nga sa diha miabot kaniya ang grabe nga uno sa kinabuhi ni talikod ba siya? Wala. Kini na mga alagad sa Ginoo, mga propeta, mga leaders sa Israel, mga propeta hangtod na sa mga disipulo, mga apostoles nga bisan og kamatayon pa'y kabayaran sa ilang pag-alagad sa Ginoo. Bisag giunsa na sila sa paghapak sa mga pagsulay. Italikod pa sila. Wala. Nipadayon sila tungod kay tinuod sila na mga anak sa Ginoo. Ang di lang mupadayon pag-abot sa mga pagsulay, katong mga dili anak sa Ginoo. Sama sa gingon sa prayer meeting bitaw na mamuyboy pa hinuon sa Ginoo. Sige, man kung simba diha Ginoo niya. Sige ko pagamit sa imo nganong naaman ni na mga pagsulay, may pagdi na lang ko mo simba. Igsuon sa sugod pa lang. Wala na jud kay Ginoo sa imong kinabuhi. Pakitang tao ra tanan ang imong pag-alagad sa Ginoo. Siguro katong gingon sa Bible na nag-alagad ka para sa imong kaugalingon o para sa mga tao. Dili para sa Ginoo. Wala pag-abot sa mga pagsulay, dayong palikod, dayong biya o dayong palayo sa Ginoo. To be with you. Madawat nimo kung meditate ka sa word sa Ginoo, you will receive Him and He will be with you. Mag-uban siya kanimo, bisag naapa ka sa grabing pagsulay, mag-uban ang Ginoo sa imuha. Katong mga disipulo ni Jesus Christ, sa diha nga natulog si Jesus Christ, naglawig sila nga tugaw to mga disipulo, si Jesus Christ lang natulog ato. Biabot kanila ang grabing hangin, bagyo, balod, o unya. Nasudlag tubig ila sa kayan, hapit na sila malunod, o gunya, mingon sila, usa man itong ibunan ni, mga matay tani. Nataranta sila. And then, nakahuna-huna si Pedro, pukaw na to atong magtutudlo. Di pukaw nila na magtutudlo. Tabahangi mi, kay basig mga lunod tani ni, mga matay tani ni. Bangon si Jesus Christ, ug ingon niya, gistoryahan lang niya ang hangin ug ang tubig niya hunong. Ni hunong. Ingon si Pedro, nagstoryahan na sila ang mga disipulo. Kinsa man mga tao, kinsa man gining tawhana nga bisan ang hangin ug ang tubig maminaw man saya. Ingon dayon si Jesus, lingi dayon sila, pagkagamay sa inyong pagtuo. Nganong gamay man lang pagtuo? Kung imong sabton, malunod ka hato sila. Bisang pag matulog to si Jesus Christ, bisag dito mumata, dito malunod. Ngano man? Musugot tayo si Jesus na malumos po siya kapin. Nanaman siya dito So di yun malunod, kaya naman si Jesus. Bisang pagpunon sa tubig, huwag mo unload na to siya. Dito sila mga matay. Kay kabalo sila, na si Jesus. Ang problema na sila, nakalimot sila, nga uban sa ilaha si Jesus. Usahain anak ta, Kristohanon ta, mga alagad sa Ginoo, dasig ka ita pag-abot sa mga hayahay na ito nga kinabuhi, pero pag-abot sa mga pagsulay, mataranta na ta. Oo naman ako ni, wala ka kay balo, naman si Jesus sa imo. Nituo ka kay Jesus. Naaman ka si Jesus sa imo kinabuhi, naa sa imo kasing-kasing. Anong mataranta man ka? Inana ito problema. Natay sakit sa mga disipulo. Bisag kabalutan nga naa si Jesus sa ato Pag-abot sa mga pagsulay, murag wala si Jesus. Ano naman? Suluhon man dayon ang mga problema. Manang mataranta ka. Ingon niya, to be with you. And then, to protect you. Kini na mga disipulo ni Jesus Christ. Uban si Jesus sa ila. Protektahan yun sila. Ay kung mamatay na yung mga disipulo ni Jesus Christ, pasabot, dili siya gamahanan. Dili sa Diyos. Atik-atik ra yung pagka-Diyos. Nagpakaroon ingnon ra siya nga Diyos. Kabalo sila, nga naa si Jesus sa ilaha. O kabalo dapat sila, nga protektahan sila. Bisag unsay may tabo, bali-balihon pa ng kinabuhi nimo sa mga pagsulay. As long as naa kay Ginoo sa imong kinabuhi, ikaw makalahutay og magmadaugon diha sa mga pagsulay. To heal you, aron kaayohon sa imong mga balatian. Nagkadaiyang na mga sakit nga imong naangkon diha sa imong pisikal nga lawas. Manay saad sa Ginoo.